iniiwasan ko talaga. O mga ka-farmers, mga beginners dyan, ito, tulong ko na lang to para sa inyo po, sa mga hindi pa ho nakakaalam. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa araw na ito ay tungkol po sa ibibigay ko po sa inyo na munting update po sa akin pong naiiwan or natitirang 5 heads of fatteners. Dito guys, number 1, yung salitang lahi. Magkakaiba po ang lahi sa 15 batch fatteners ko. So dati pala guys ay sila 13 piraso. Ngayon po ay 5 na lang po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so 5 na lang po ang naiiwan ngayon. So ulitin po sa lahi, magkakaiba ang lahi sa 15 batch fatteners. Merong backcross sa large white at meron ding F1. Remaining heads sa backcross sa large white ay 3 na lang at 2 naman ang naiiwan dito na F1 mga ka-farmers. Number 2, ang pangalawa po ay yung salitang edad o kaya age nila. Ang backcross sa large white mga ka-farmers ay nasa saradong edad na 4 months old or 120 days old since birth. Ngayon sa araw na ito o ngayon sa filming na ito mga ka-farmers. Yung regarding po, i-clarify ko lang, edad nila noon sa pagwalay ay nasa edad na 34 days or 1 month and 4 days old since birth, yung backcross sa large white. Ayan. So 34 days plus 2 months and 26 days mula naiwalay sa inahin. Ang total po na edad sa backcross sa large white po ay 120 days or 4 months old mga ka-farmers since birth. Ayan. Ang sumunod po mga ka-farmers, ang pangatlo natin, yung pong F1. Dalawang F1 na lang ang naiwan dito sa edad nila na 2 months and 22 days old mula walay plus 1 month na edad sa pagwalay. Ang total age po mga ka-farmers sa F1 ko dito na dalawa ay nasa 112 days or 3 months and 22 days old since birth mga ka-farmers. Ito po yan guys, ito. Yan, ganyan po. Isa, ito hindi to kasi backcross to sa large white. Yan. So siya po ang F1, magkasundo sila guys Hindi sila naggagawaan ng hindi maganda. Samantala dito, nagkasundo rin. By the way guys, hinarangan ko lang pala yan. Nilagyan ko ng division dahil itong tatlo, 1, 2, 3, ay hindi nila kasundo itong dalawa. Kaya nilagyan ko ng partition o division. Yung F1, ayan, isa, tsaka yung may eartag, yellow eartag. So, sila po ang anak ni mother pig ko doon, yung nakahiga. Yung mother pig ko na landrace. Okay, so ito ang papa nila ay large white. So, babae, ito, babae, no? Bala ko gawin siyang inahin mga ka-farmers. So, ang kanyang kapatid ay ayun guys. Sumunod po, pang-apat ay ang kanila pong timbang or kilo, body weight po. Tungkol sa kanilang timbang, hindi ko pa po alam sa ngayon kasi honestly, hindi na po ako nag-check sa kanilang timbang, no? Kahit meron akong digital na kiluhan. Okay, so sumunod po, feeding. Ang estilo po sa pagpapakain ko sa kanila ng feeds ay wheat feeding po mga ka-farmers, no? Wheat feeding. Ang regarding po sa kanilang vitamins, itong mga baboy na to mga ka-farmers, simula nung sila po ay isinilang noon sa kanila pong inahin, yung kanilang vitamins po na aking binibigay sa kanila ay nandirito po akin pong hinanda mga ka-farmers. Ayan. Yang pong vitamin B complex plus liver extract, Bixan SP injectable vitamin B complex. Tapos po sumunod, yung pamurga ito guys, ivermectin, Ginvet, Ivermic mga ka-farmers, no? Or kung hindi man ito, yung Livamisol, no? Livamisol I mean hydrochloride, Latigo 1000 mga ka-farmers. Ayan. So ang feeds nila, ayan, Pigurlac feeds po mga ka-farmers. Okay? Yan po ang kanila pong kinakain. Sumunod po mga ka-farmers ay unti-unti ko silang pinapakarkas through booking system pa rin na pagbibinta sa akin pong mga kakilala, mga kaibigan, no? Dito po sa aming lugar. Hindi po ako nagbinta ng live weight yung pagpapakilo sa kanila, itong 5 na piraso dito. Yung iba, bininta ko live weight. Before guys, mga last month yon. So, yung naiiwan dito ay plano ko, paunti-unti ko silang ipapabooking sa mga friends ko para at least hindi po gaanong malugi mga ka-farmers, no? Dito sa aking sistema na ginagawa ay slowly po ang pagbabawas ko sa aking mga fatteners pa isa-isa kapag po ako ay nagkaroon
nagkaroon ng mga marami-rami ng mga tao na nagpalista sa amin, no? Katulong ko yung aking bayaw. Honestly po nagtulong or tumulong po yung aking bayaw sa kanyang mga friends na gustong bumili ng karning baboy. Okay, bago tayo magtapos sa video na ito mga ka-farmers, gusto ko lang pong linawin na hindi naman po ako or kami, hindi po kami kumakain ng baboy mula sa ibang lugar. Iniiwasan ko talaga. Mga ka-farmers, mga beginners dyan, ito, tulong ko na lang to para sa inyo po, sa mga hindi pa ako nakakaalam. Isa po sa mga magandang ginagawa ko dito or magandang gagawin natin na mas maigi po kapag po merong issue ng sakit talagang nagkakaroon ngayon sa mga panahon na ito, no? July 2026 ay patuloy pa rin na nagkakaroon ng limitasyon ang pagbabiyahe natin sa ating mga baboy na dadalhin doon sa iba't ibang lugar para ibenta. Mahigpit po sa amin ngayon mga ka-farmers. Hindi basta-bastang makapagbiyahe. May border mga ka-farmers. Maliban lang sa mga buyer na kumpleto sa papers. So kami po, hindi po kami kumakain ng karning baboy mula doon sa ibang lugar kasi syempre nag-iingat din po tayo na hindi po sumama sa ating katawan ang sinasabing ASF virus na yan. Ayan mga ka-farmers, so yun po ang maiksi na update sa akin po mga baboy. Sa 13 heads po sila. Ngayon po, ang naiwan ay 5 na lang. Pero dito guys, bala ko iiwan tong isa kasi ito, inahinin ko to guys, if one, sayang naman. Tuloy lang, patuloy lang ang laban sa pagiging hog raiser as long as healthy ang atin pong mga baboy, mga ka-farmers, sa atin pong backyard piggery. Para-paraan na lang po ang ginagawa kong pagbibinta unti-unti sa aking mga fatteners, mga ka-farmers. Idagdag ko lang din, na-realize ko lang po base sa aking karanasan sa mga baboy na to mga ka-farmers. Nasabi ko po kanina na kahit po magkaiba man ang kanilang edad, sa 120 days old po o kaya saradong 4 months old na edad sa tatlo dito na backcross po sa large white at ang dalawa naman po na F1, ito guys yung may ear tag na yan, yung babae na yan, F1 yan, at saka yung isa doon, yan, nakikita ko guys or na-realize ko na talagang kunti lang po ang diferensya, kunti lang po ang diferensya sa kanilang katawan. Yung 120 days po, less 112 days is equal to 8 days po. So, ibig sabihin, 8 days po ang pagitan sa kanilang edad mga ka-farmers. So, kunti lang diferensya. Actually guys, hindi ko pa sila pala, hindi ko pa sila ginawang tudo-tudo pagkain. Since na nalaman ko na pumatok po ang balita na talagang marami po ang supply ng karning baboy mula sa ibang bansa, yun nga pong word na importation po Simula nung nalaman ko yon, hindi ko na po sila tinutuduhan sa pagpapakain itong mga baboy na to. Kumbaga, controlled feeding lang po ang ginagawa ko sa mga fatteners na ito. Controlled feeding o kaya restrictive feeding. Base po sa aking karanasan sa isa kong fattener na kabats nito, ang karne po na nakita namin, maganda po ang quality sa karne. Magbibigay po ako sa inyo mga ka-farmers ng update kapag po mapakarkas ko na ang isa dito mga ka-farmers. Ipapakita ko po sa inyo ang quality po ng karne mga ka-farmers dyan po sa Pigrolac na feeds po mga kababayan. So mga ka-farmers, ito na po. Kailangan ko ng isarado ang pintuang trapal na harang po sa akin pong warehouse, pampinubring warehouse po sa aking feeds para po hindi mabasa sa ulan mga ka-farmers. Ayan. So, nakasarado na ang trapal na iyan for safety sa feeds. Ako po si Dodong Villaran Farm, ang taos-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik po sa aking mga simple video dito po sa aking YouTube channel, maging sa akin pong Facebook page. Mabuhay po kayo mga farmers, mag-ingat po kayo palagi, God bless po, see you next time, bye-bye, and thank you once again.